Tara, pag-usapan natin ng isa sa mga pinakamaimpluwensyang libro pagdating sa personal development. Ito ang The 7 Habits of Highly Effective People ni Stephen Covey. Bakit na ba? Kahit na matagal na itong naisulat, sobrang importante at nakakatulong pa rin to hanggang ngayon. Titingnan din natin kung paano to sinusuportahan ng, modernong science. Okay, simulan natin sa isang tanong na baka tumama sa'yo. Sa araw-araw na takbo ng buhay, sa lahat ng ginagawa mo, pakiramdam mo ba ay marami ka lang talagang nagagawa o yung mga tamang bagay ba talaga ang ginagawa mo? Kasi alam mo, sobrang laki ng pagkakaiba ng dalawang yan. At dyan talaga nagsisimula ang lahat. Marami kasi sa atin at aminin natin nahuhulog sa tinatawag na effectiveness trap, yung bitag ng pagiging abala. Akala natin dahil pagod tayo at ang dami nating ginawa, productive na tayo. Pero madalas, yung pagkalito sa aktibidad at sa tunay na resulta ang pinakamalaking hadlang sa tagumpay natin. Okay, so ito yung pinaka-core ng idea ni Covey. Sabi niya, sa mga nakalipas na dekada, may malaking nagbago sa atin. Dati, ang focus natin ay sa tinatawag na character ethic. Ito yung mga pundasyon, yung integridad, katapatan, pagiging patas. Pero ngayon, lumipat daw tayo sa personality ethic. Ito yung puro imahe, puro techniques, puro quick fix. At ayon kay Covey, ito yung ugat ng marami sa mga problema natin ngayon. So, kung nasa pananaw pala natin ng problema, paano natin ito ayusin? Well, ang solusyon ay hindi lang baguhin yung ginagawa natin. Ang kailangan nating baguhin ay yung mismong paraan ng pagtingin natin sa mga bagay-bagay. At ang tawag dito ni Covey ay paradigm. Isipin mo yung paradigm para siyang Google Maps ng isip mo. Kung mali ang mapa na gamit mo, sabihin na nating mapa ng Maynila pero nasa Cebu ka pala. Kahit gaano ka pa kagaling mag-navigate, kahit gaano ka pa kabilis, hindi ka makakarating sa tamang lugar. Kasi yung mismong pananaw mo, yung mapa mo, ang mali. At dito talaga ako napaisip. Sabi nga ni Covey, the way we see the problem is the problem. Kadalasan yung problema ay hindi yung problema mismo, kundi yung paraan ng pagtingin natin dito. So kung gusto natin ng tunay na pagbabago, kailangan natin baguhin yung ating internal na mapa, yung ating paradigm. So paano natin babaguhin yung mapa natin? Well, dito na pumapasok yung sikat na 7 habits. Ito yung practical na framework, yung step-by-step guide para bumuo ng isang buhay na nakabase sa character, hindi lang sa personality. Ipinaliwanag niya to sa 3 yugto. Lahat tayo nagsisimula bilang dependent. Umaasa sa iba, di ba? Yung you. Ang goal ng unang 3 habits ay dalhin tayo sa pagiging independent. Yung I. Yung kaya ko na tong mag-isa. Pero hindi diyan nagtatapos. Ang pinakamataas na level ay interdependence, yung we. Dito, nagtutulingan tayo para ma-achieve ang mga bagay na hindi natin kaya kung mag-isa lang. So yung unang 3 habits, ito yung tinatawag na private victory. Lahat to tungkol sa sarili mo muna. Bago ka lumabas at makipag-ugnayan sa iba, kailangan mo munang ayusin yung nasa loob. Ito yung pundasyon. At alam mo, sa lahat ng to, may isang tool na sobrang useful, lalo na sa habit 3, yung put first things first. At malamang nakita mo na to. Ito yung time management matrix. Hinahati niya lahat ng gawain natin sa 4. Karamihan sa atin, aminin natin, laging nasa quadrant 1, yung urgent at important. Laging may sunog na kailangang apulahin. Laging may deadline. Pero ang sabi ni Covey, ang mga totoong effective na tao, dito sila tumatambay. Sa quadrant 2, yung mga bagay na importante pero hindi urgent. Dito yung pagpaplano, pag-aaral, pag-eehersisyo, pag-build ng relationships. Dito nangyayari yung tunay na pag-unlad. Okay, so kapag na-master mo na yung sarili mo, ready ka na para sa public victory. Dito na papasok yung susunod na 3 habits. Habit 4, think win-win. Hindi to yung ako panalo, ikaw talo, dapat pareho tayong panalo. Habit 5, na sobrang importante, seek first to understand, then to be understood. Pakinggan mo muna, unawain mo muna, bago ka magsalita. At habit 6, synergize. Ito yung magic, kung saan 1 + 1 = 3. Mas malupit yung kalalabasan kapag nagsama tayo. Okay, ready na kayo? Ito yung part na sobrang cool para sa akin. Kasi yung mga sinabi ni Covey noon, di ba? Parang self-help lang. Parang magandang pakinggan. Pero ngayon, may scientific proof na pala to.
May concept kasi sa science na tinatawag na bounded rationality. Ang ibig sabihin lang niyan, yung utak natin hindi yan supercomputer, may limitations yan. Hindi nito kayang iproseso lahat ng impormasyon ng sabay-sabay. Kaya kapag sobrang komplikado ng isang problema, anong ginagawa natin? Minsan, sumusuko tayo o gumagamit tayo ng mga mental shortcut. So, may mga researchers na gumawa ng isang computer simulation. Gumawa sila ng isang sobrang hirap na problema, yung tipong imposible talaga ang isolve ng diretsyo para sa isang agent na may limited na utak. At tinanong nila, ano kaya ang mangyayari kung bibigyan natin sila ng maliliit na hakbang o sub-goals? Nung sinubukan nilang isolve yon ng walang guide, walang tulong, anong score nila? Pakinggan nyo to ha, 0.069. Halos zero. As in, wala talagang nangyari. Para silang naligaw sa gubat na walang mapa. Pero, nung binigyan sila ng isang maliit, malinaw na sub-goal, isang step lang yung susunod na tamang hakbang, biglang tumalon yung score nila to 0.696. 10 beses na tinaas. Grabe, di ba? At yun mismo ang habit 2, begin with the end in mind. At habit 3, put first things first, yung pag-alam kung ano yung wakas at kung ano yung uunahin mo. Yon yung pagbibigay ng malinaw na direksyon sa limitado nating utak. It's a game changer. Okay, so galing mo na, master mo na yung unang 6 na habits. Pero paano mo to isusustain? Paano ka hindi mapapagod o mauubos? Dito napapasok ang habit 7, hasain ang lagari. Isipin mo, ikaw yung magtotroso. Putol ka ng putol ng kahoy pero yung lagari mo, mapurol na. Sinasabihan ka, pahinga ka muna, hasain mo yung lagari. Pero ang sagot mo, hindi pwede, busy ako sa pagputol. See? Ganyan tayo minsan. Ang pagiging epektibo ay nangangailangan ng regular na pag-recharge sa 4 na aspeto ng buhay natin: pisikal, espiritual, mental at social/emotional. So sa huli, bumabalik tayo sa pinakaugat ng lahat. Ang tunay na pagbabago, yung pangmatagalan, ay hindi isang quick fix. Hindi yan parang band-aid lang sa sugat. Ito ay isang prosesong inside-out. Kailangan magsimula sa loob, sa kung sino ka, sa character mo, sa paradigm mo, palabas. Ang ganda ng pagkasabi ni T.S. Eliot dito. Ang paglalakbay na ito ay hindi natatapos. Para kang paikot-ikot lang. Pero sa bawat ikot, mas nakikilala at mas nauunawaan mo yung sarili mo at yung mundo sa mas malalim na paraan. Kaya bago tayo magtapos, ito ang tanong ko para sa iyo at para rin sa akin. Base sa lahat ng napag-usapan natin, ano yung isang bagay, isa lang, na hindi mo ginagawa ngayon, na kung sisimulan mong gawin palagi, ay magbibigay ng sobrang laking positibong pagbabago sa buhay mo? Ano yung quadrant 2 activity mo? Pag-isipan natin yan.